Magandang gabi po. Before going to 12 o'clock in midnight, going to midnight time, magbibigay po ako sa inyo ng isang magandang topic. Naintriga lang talaga ako kaya nang humingi ako ng paumanhin kay Vlogcaster Albandin na itatopic ko muna ngayon, magre-react po ako sa kanyang vlog kanina. Sinabi niya na kinuwento daw sa kanya ni Antonio Trillanes o dating Senador Antonio Trillanes na 150 million daw kada buwan pesos ang binabayad ni Duterte sa kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman at saka si Attorney Dove Jacobs. Kung totoo ba ito, alam mo, abogado ako, bago ko matanggal ng lisensya ay hindi pa ako nakatanggap ng 1 million a month. Wala po yan, kita ko lang konti lang talaga kasi unang-una abogado ako na dedikado ako, nagsusumusukat ko yung tagumpay ko sa aking mga serbisyo na kung mga lahat na mga naipanalo ko ng mga mahirap, yan doon ko po sinusukat ang aking pag sinabi mo the glory, may glory in practice sa pagiging abogado, yun ko po sinusukat. So magandang gabi po, Mayap Abenge, Prosperis, Mayap Abenge sa mga kabalin ko dyan sa Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija. Tapos lalo na dyan sa Mayap Abenge din kay Aurelio Dong Gonzales, yung tinatagurian ko ngayon isa sa pinakamalaking magnanakaw ng Kapampangan. Grabe yan. Akala mo malinis. Yung kontrata niya sa Lahar, malaki. Alam ba yan ng mga Kapampangan na yung ginagawa ni Kwan? Kita mo ngayon, ang anak niya ngayon, siya naman pumalit sa kanya bilang congressman. Matindi. Ang kwento ka ng akusasyon sa kanila sa ombudsman dati congressman lang siya, ngayon naging kontraktor pa. Ibang klase, no? Pero hindi siya ang topic natin ngayon. Ang topic natin po ngayon ay totoo ba yung chismis lang ba ni Trillanes itong 150 million peso kada buwan na binabayad na ni Duterte no, sa abogado ni si Attorney Nicholas Kaufman? Kaya nga, i-share natin sa lahat ng abogado, itanong niya sa lahat ng abogado. Wala pong abogado na alam ko na naniningil ng bayad ng pag-aabogado kahit araw-araw pa ang hearing sa halaga na 150 million kada buwan. Hindi po ako naniniwala doon. Kasi pretty obvious naman, marami naman ako naging kliyente na may mga pera pero hindi ganun kalaking Kasi I value my service in the amount that I do believe it is sufficient. Hindi po ako nang naniningil na sobra. At kung magduda ako doon, ako naniningil sa mas mababa na singil. Karamihan po ng mga mahirap ang aking mas maraming mahirap ang aking naging kliyente. Kaya, kasi naman, ako naman ay gumraduate sa pamantasan ng lungsod ng Maynila na isa rin pang mahirap na eskwelahan, hindi kagaya ng Ateneo, no? Hindi San Beda, at ang dati parang pangmayaman din ang UP. Okay. So, at least sa PLM ay scholar ako doon. Tapos ang tawag sa amin doon isko. So ganun nga lang hindi ko pa nasubukan how I wish pero kahit given man ng pagbibigyan mo ako ng pagkakataon na ganun, hindi po ako maniniwala na makasingil ako ng 150 million kada buwan. Na nakita ko naman po yung kalidad ng serbisyo ni Kaufman. Nababasa ko po yung mga sinulat niya ng mga pleading. Sa totoong kwento lang po, mas magaling ako sumulat doon ng pleading. Mas magaling ang argumento doon. Hindi naman sa pagmamayabang. Kung abogado lang ako, internationally ICC accredited ako, marami ako may papanalong kaso dyan sa ICC. Kung ganun lang ang kalidad ng kanilang pag-abogado. Nabasa ko yung mga abogado nila doon, yung lawyer for the victims. Nabasa ko. Actually, mas magaling ang mga Pilipino na abogado
sa pagdating sa argument ng writing. Mas magaling. Nakikita ko mga Pilipino ng mga kalabang kong abogado, mga magagaling. Yan po, may sisiguro ko sa inyo, top class po, dito ko nasusukat ngayon, high caliber ang mga produkto ng Pilipinas ng mga abogado. Pagdating sa pag-argumento, pag-analyze ng mga legal problems, on how to create legal theories, sa defense, sa offense, yan nga pinagmamayabang ko, marami po, more than, sabi ko sa ngayon siguro ang abogado nasa more than 8 80,000 mahigit na ang naging abogado o 100,000 na. Kasi kasama na yung mga panahon ng araw na wala pang rule number. Sa ako na masasabi ko sa ngayon na nag-uusap tayo, mga 10,000 mga abogado, mga magagaling. Ang problema lang sa mga abogado ng Pilipino, kapag medyo magaling na mahirap ng kausapin, hindi na nagpapalibre. Kahit si Lito Lapid pa rin gumawa ng batas. Kaya nga, hindi po ako ito lang topic natin ngayon, no? ATC Junior, no? Si Noy P. Sports Pride. ICC mismo nagbabayad. Kaya nga, ewan ko ba saan ba nakuha ni attorney, ni dating Senador Trillanes ito. Kasi ang alam ko, i-research ko pa ha, pero ang alam ko, parang may nabasa na dumaan sa mata ko na ICC ata ang nagbabayad, pero i-confirm ko pa yun. ICC ata nagbabayad sa mga abogado ni Duterte. Tapos, may kinikwento pa si Trillanes kay Vlogcaster Armandin na yung mga rally daw doon ng mga OFW ay nagbabudget daw si Ginoong Duterte ng 50 million kada buwan. Ako po ay hindi ako malubos makapag-isip. Sa ngayon po, ang sa Pilipinas po, Mr. Romualdez Tambi, no? Sinoy P Sports Club, ATC. Siguro mas aral kayo sa akin pagdating sa international banking. Kung mahirap sa Pilipinas magdeposito, pag magdeposito ka o mag-withdraw ka, magpapalit ka ng cheque, more than 500,000 pesos. Hinahanapan ka ng bangko dito ng lahat ng klaseng papel. Patunayan mo na sa hindi sa masama nang galing ang pera mo. So ngayon, kung mag-withdraw ako araw-araw, okay, buwan-buwan, 50 million. Dito sa Pilipinas na nga, para i-budget ko sa mga nagrarally doon sa Duterte Park na yun, hindi ko alam kung paano nagagawa yan. Maliban lang kung talagang malaking negosyo ka, malaking kumpanya ka, at doon ang paano hindi ko lubos maisip do kung paano magiging na pwede mangyari na ganun kalaking 50 million kada buwan. Still have to study it, to research it. Dito na intriga lang ko dito sa vlog ng aking kaibigan parang BFF ko na rin sa vlogging na si Vlogcaster Armandin na nagbabakasyon ngayon sa South Korea. So anong mga comment dito nila ng mga commenters? Si Andrea Guico from Singapore. Sa Singapore ba pwede ba kayo maka-withdraw? 1 million pwede 'yon hanggang 6 na milyon. Pero but to think 50 million ang bangko wala pong available na cash at any given time na gano'n, kasi ang alam ko nung naipanalo kong kaso ay magwi-withdraw kami ng 6 na milyon, bayad ng kalaban namin. Pinabalik pa kami ng bangko kinabukasan para ma-withdraw yung bayad ng naipanalo ko. Pero kukunti lang binigay sa akin doon kasi pera naman ng client yun. Yun yung mga huling client ko na bago ako natanggalan ng lisensya. So, yun yung mga huling pinanalo ko. So, si Romeo Pabros, dapat kay Trililing ipa-resod. Huwag naman. Baka naman totoo sinasabi ni Senator Trillanes, di ba? Sabi namin ni Mr. Romualdez Tambi, basta Trililing, alaw sa talaga yan. Yari, bukasin, lakas ng loob, wala, na lang, o nga, nakabik pa nga siya sa yung nakisali sa doon sa mga nagsalita na ang
ang Court of Appeals judge daw na bribe, nabigyan ng pera. Tapos si Andrea Guico, no, si Camille de la Cruz, i-confirm mo muna bago mo i-share. Actually, binablog ko po ngayon, Sir, Madam Camille, kasi po, yan po, na-vlog na po ni Vlogcaster. I-share ko nga sa inyo yung vlog ni Vlogcaster kanina. Kaya ako nagtatanong, ako marami na rin, sobrang dami ko na hindi ko na mabilang ano panalo kong kaso. Pero wala po akong iniisang client na siningil 1 million a month o 1 million a day. Grabe. Wala nang magtatrabaho ng ibang klaseng abogado kung meron bang hindi ko maintindihan. Kahit sa totoo lang nature ng mga Pilipino, hindi lang Ilocano ang kuripot, marami ang kuripot na mga tribo. Sa Bisaya rin, sa Ilonggo rin marami mga kuripot. Knowing na may kahit siguro si Chubby Chingson ang maging client ko, konti lang ibabayad sa akin nun. Diba, Ronaldo Garcia? Parang si BBM din si Trillanes, puro kwento. Nako. Ito, ipapakita si Renz Ducusin. Si Trillanes yan ang number 1 na chismosa ng bayan. Kaano mo, Renz, si Lian Ducusin na aking kaibigan na reporter. Kasamahan ko sa paging report sa media. Okay, pakinggan muna natin si Vlogcaster Armandin. Ito siya. Pakinggan natin siya sa kanyang sinabi tungkol sa 150 million na a month na binabayad ni Duterte sa kay Attorney Nicholas Kaufman at saka ni Attorney Joe Jacobs. Na legal fees nila Kaufman, Nicholas Kaufman, na yung British Israeli lawyer ni Duterte. So 150 million or 2.5 million euros or roughly mga 150 million. So sabi natin na out of this 7 na ngayon, pati yung interim release, pang 7 na, bokya sila sa 5. Ang wala pang ruling ay na-rule na yung judge. So 5 sila bokya, 5 sila talo. Ang hindi lang na-rule yung dismissal for lack of dismissal of the case of crime against humanity for lack of jurisdiction. At saka ito ngayon, interim release, pang 7 ito. Pero 5 out of 7 talo, bokya. Okay, so yung pagbigyan naman natin si attorney si Vlogcaster, kaibigan ko ito. Hindi naman kasi sa abogado ko, kaya hindi niya alam ang Ang sinasabi niya na bokya, pitong labanan na talo si Duterte, na may 2 pang natira. Ang ibig niya sabihin, yung mga motion, sa mga abogado po, sana marinig din ito ni Vlogcaster naman din. May mga diskarte po ang mga abogado na mga motion. At kung nabagsak ang motion mo, hindi tinanggihan ng korte, hindi po ibig sabihin na natalo ka o panalo ka. May kagaya sa akin, lagi po ako sa aking pag-abogado, lagi po ako kamag-anak na Romel Causing, no, sa aking pag-abogado, ang aking style po, gusto kong kilalanin ang nasa utak ng judge. Ano bang ugali ng judge? Nasaan ba ang kliyente ko, saan nalulugar? How many percent ang judge? Ang problema ko kasi sa Pilipinas, pag mag-abogado ka sa Pilipinas at ang abogado mo, pag binasa mo yung batas, kakampi sa client mo ang mga batas. Pero sa Pilipinas, ang mga judge po ay mahilig pag may karga na galing sa kabila, gagawa ng mag-imbento ng rason para ilpilit ilabas na para maipanalo ang kalaban. Ganun pong nature ng Pilipino ng mga judge at Pilipino ng mga abogado. Kaya nga sinasabi nila, ang mga abogadong Pilipino po ay wala naman sa kanila kung alin ang pipiliin nila, kung yung kriminal, kung hindi kriminal. Halimbawa, kriminal si Bantag, may mag-abogado kay Bantag. Ngayon,
Magtatanungin mo, wag mo sisihin yung ng abogado na tumayo kay Mr. Bantag na sa aking opinion lang po, wag kayong magalit sa akin. Opinion ko lang po dahil hawak ko ang ebidensya, nagtuturo lahat kay Bantag na siya ang culprit, siya nagpapatay kay Kaper Silapid. So halimbawa, may isang abogado tumayo para kay Bantag. Ang tingin ng karamihan ng mga hindi abogado ay napakasamang abogado yun. Akalain mo kriminal ang mga kriminal depensan, huwag niyo po ganunin ang abogado. Abogado ay abogado lamang. Ang ginagawa lamang po ng abogado na yung abogadong patas ang sinasabi ko. We don't care kung ang client ay tinitingnan ng publiko na sobra-sobrang corrupt. But we do care kung ako ang klaseng abogado na gusto ko mabango pangalan ko sa publiko. Siguro may intention ako tumakbo sa politics kaya namimili ako ng kliyente. Pero normally po sa abogado ay mas gustuhin nila yung kikita sa tama. Hindi naman kalakihan ng kita, basta kumikita. At depensahan nila yung kliyente. Halimbawa, huwag natin lumayo kay Topacio. Si Ferdinand Topacio ay although hinamon niya ko boxing sa loob ng korte na napikon siya sa akin sa pagdebate naming dalawa sa loob sa korte sa branch 115 Pasay City Regional Trial Court. Ay, kaibigan ko na rin siya ngayon kasi humingi siya ng tawad sa akin. Ay, naintindihan ko kay dinidepensa niya sa Tevez. Oo, andun ang katotohanan, maraming pera sa Tevez. That is a good client, good catch. Si Attorney Topacio ay hindi na mahalaga sa kanyang reputasyon niya pagdating sa ganyan. Yan po ang totoong Pilipinong abogado. Pag tumayo siya dyan, ang trabaho na dyan, sa totoong kwento lang, kung ikaw ay makonsensya na abogado ay hindi mo dapat harangan ang katarugan at ang katotohanan. Ang iyong harangan lang ay yung mga ebidensya na hindi totoo pinipresenta laban sa kliyente mo. Harangan mo yan with all your might. God forbid. Tapos, bantayan mo kasi maraming iba na gumagawa ng imbento ng ebidensya. Bantayan mo yan. Pagkatapos, marami pang iba na hindi pwede matanggap ng mga ebidensya, ipapatanggap. Halimbawa, kagaya ng testimonya, ipresenta yung testimonya halimbawa ng misis laban sa mister na akusado. Tapos, ang pinag-usapan ay kinakasuhan yung mister niya ng ibang tao na halimbawa nagnakaw. So para mapatunayan nung ibang nag-akusa, naging kaibigan nung umakusa sa husband niya, ito si Mrs. naging kaibigan nung umakusa. So ano ngayon? Nakitang-kita ni Mrs. kung paano ninakaw ng mister niya yung pera nung galing sa kabila. Tanong, pwede bang ipresenta sa korte ang testimonya ni Mrs. na nakita ni Mrs. si mister na nagnakaw ng pera nung isa? Sagot, hindi nila pwede, hindi pwede tanggapin ang testimonya ni Mrs. Bakit po? May tinatawag po kami na sa ebidensya na spousal privilege. Ibig sabihin ng spousal privilege, talagang nilaan ng batas yun para manatiling mag-isa ang mag-asawa. Kaya, to the point na yung mga sikreto ng mister ay pinoprotektahan ng batas para hindi mas binibigyan ng batas ng kahalagahan ang pag-iisa ng mag-asawa. Meron ding isa, lawyer at saka kliyente. Ang lawyer ay pwedeng ikulong kung ikwento niya ang kanyang sikreto, ang sikreto ng client niya sa kanya. Halimbawa, umamin ang client sa kanya, ako po pumatay niyan, attorney. Kapag ikwento ng lawyer, yung pag-amin ng kanyang kliyente, ikukulong ang lawyer. Yan po ay sinadya ng batas na protektahan ang sikreto na sa gitna ng abogado at saka ng kliyente na kahit killer pa yung batas ay magkwento ng lahat na totoo dun sa kanilang abogado. Kaya ganoon po at sana mga maintindihan ng mga nakikinig dito na hindi abogado, maintindihan nyo sana ang trabaho ng mga abogado. Makukulong din ang abogado kung magtestigo siya, sasabihin niya yung mga sikreto ng kanyang kliyente.
Yan po. So ngayon, ang topic lamang natin nagsimula sa chismis lang ba ang sinasabi ni Trillanes na 150 million kada buwan ang binabayad ni Duterte sa kanyang attorney na si Attorney Nicholas Copman tsaka ni Attorney Dave Jacobs. Lumalabas po, base po sa inyong mga feedback, sabi ni Noy P. Sports, 40,000 euros lang ang legal aid ng ICC na inabil ni FPRRD. 2 million peso lang yan per month. Okay. Pero vlog natin yan sa later kasi magre-research ako tungkol dyan. Sa totoo lang, Noypi, si Roy Bagamasbad, nabasa ko po yung pleading, yung mga argumento nila. Naku, sa totoo lang, I can assure you, pag nagkuntisan kami ng legal writing contest, hindi mananalo sa akin itong mga ICC lawyers na to. Kaya diyan kayo magiging proud. Ang level ng pagsulat ko po sa legal writing ay marami po kami mga abogado, mga Pilipino na kasing parehas ang level. Ayokong sabihin na mas mataas ang level ng aking kuan, pero wala pa po ako nakita na sulat ng kapwa ko abogado na mas magaling pa sa pagka-argumento ka sa akin. Kaya isa rin, kahit na-disbarred ako, isa rin yung pinagmamayabang ko, sobrang daming abogado po ang tagahanga ko. Yan lang po. Marami diyang ibang abogado na wala, tingin nila wala ako kasi disbarred. Pero pag tinignan naman nila yung punto, bakit na-disbarred si Atty. Kausing? Sapagkat po nakipaglaban po ako laban sa korupsyon. Ang pagkakamali ko lang po ay pinost ko sa Facebook ang aking reklamo na ginawa na plunder. At yun ay sinampa ko laban sa tahasan ko sasabihin ng pangalan, si Congressman Ferdinand Dinad Hernandez ng South Cotabato 2nd District, na dati ay Deputy Speaker siya ng House of Representatives noong nagawa yung krimen na yun. Nagnakaw sila po sa pamamagitan ng overpricing ng mga supplies para sa mga evacuees ng Marawi doong kasagsagan ng giyera sa Marawi. So, yung isa doon na sinama ko sa kaso ay nagreklamo hindi raw siya chairman ng Bids and Awards Committee, pero chairman siya. Ang nangyari, sumatotal, ang problema ko rito, nagiging biktima rin ako ng kapwa abogado. Ang kapwa abogado na siyang tinalaga ng Integrated Bar of the Philippines na mag-imbestiga sa kaso ko, nag-conclude siya, nagbigay siya ng kanyang conclusion na ako raw ay nagiging dishonest nung sinabi ko na yung kasong nagsampa ng disbarment laban sa akin na ang pangalan niya ay si Jakia A. Lau, isang Maranao, lalaki yan, hindi yan babae, na nagsinungaling daw ako nung akin siyang kinasuhan bilang isang chief or chairman ng Bids and Awards Committee na siyang nag-award nung kontrata na overpriced. May ebidensya ako. No? Tapos, i-declare niya na wala. Ang unang ebidensya ko, sabi ko, the first evidence that I got was the official report, investigative report of Philippine Center for Investigative Journalism. So kung narinig nyo yan, ang taas ng uri ng reputasyon ng PCIJ. At yung report na yun ng PCIJ, dinownload ko lahat ng papel ng PhilGips. Alam niyo man ng PhilGips, di ba? Yan yung lahat ng procurement kayo magbabidding, ang mga opisina na magbibilhin, bond paper, kung ano, magpa-bidding ng kung ano, mga tulay, ay required po sila na i-upload sa website ng PhilGips. Ang ibig sabihin ng PhilGips ay Philippine Government Electronic Procurement System. So, naka-website, i-upload mo lahat ng papabidding ka. All bidders are invited to submit their quotations
for this following procurement. Halimbawa, bibili ako ng 10 reams ng bond paper o maraming sasali dyan. Yan po ang ibig sabihin ng PhilGips. At dokumentado yan, mga dokumento ina-upload, pirmado. Yan ang mga ebidensya ko. At tapos sasabihin tapos nag-submit itong kumakaso sa akin ng certification na mula September 12, 2017 ay hindi na siya chairman ng Bids and Awards Committee. Yun lang ebidensya niya. Pero mga araw bago mag-September 12, 2017 ay siya ay chairman ng BAC. Akalain mo naman ginawa ni Attorney Hilbert Il Makatangay? Walang konsensya na tao to. Kapwa niya abogado, bibirahin niya. Gagawa siya ng kasinungalingan. Sinampang ko siya ng kaso sa Supreme Court. Unfortunately, Supreme Court has ordered him to answer. But until now, Attorney Hilbert Il Makatangay, who I presume he is the president of Batangas Province Integrated Bar of the Philippines. Bakit hindi ka pa nagsubmitting yung answer sagutin mo ako tinanggalan mo ako ng hanap buhay, namatay ang nanay ko dahil na-disbar ako. So ikaw ang sisihin ko bakit ako na-disbar. Ang problema ko naman sa Supreme Court, kung ano ang ruling ng nag-imbestiga na iyon na nga, sir, iyon na nga ang aming makita, hindi binago ng Supreme Court. Pinanindigan ng Supreme Court na sa doktrina, sila nag-imbestiga, sila ang sundin namin, hindi kami. So, ganon. So, kaya, hindi naman ako kasing yaman ni Kaufman na 150 million a month ang tinatanggap mula kay Duterte. Sana marami ako pambayad. Tsaka, nung nakaaway ko si Bantag, akalay ko ito ko sa inyo. 5 sabay-sabay na mga disbarment cases ko, may desisyon kagad, suspendido ako. Grabe. So, tama ang aking informasyon na nakuha na namigay ng pera si Bantag sa sobrang galit niya sa akin. Binayaran niya ang aking mga suspension tsaka ayoko sabihin pero parang naniniwala ako na nag-budget sa 5 million. 5 million ibinigay niya para kung sino man ang makalapit doon sa para mapirmahan lamang ang disbarment laban sa akin. Mapirmahan. Yun po, yun pagkapalaran ko. Well, as a good soldier, whenever you go to war, you must be prepared to die. Ganun po. Ang abogado naman ay soldier of truth, soldier of justice, and soldier of freedom if you want to fight for the freedom of your clients. So, but be prepared that there is always that possibility that you will fall from grace. It is not always good in heaven. It is not always good even if you are in the side of truth, even if you are in the side of justice. There is always that powerful enemy that will dislodge you along the way. Kaya nga mga inaambos yung mga magigiting nating sundalo. Di ba? So ngayon lang, ang isang, babalik ako sa topic lang, pasensya na, medyo na ihiwalay ko ang topic, pero ang topic na natin, hindi ko lang alam kung chismis lang bala ito. Mr. Vlogcaster Armandin, I used your topic, nag-react lang ako kasi nagugulat ako Wala pa akong nakilalang abogado. Kahit yung yumaman na abogado rin sa Pilipinas, wala pa akong nakita na naniningil 150 million a month. That's too much. Meron po kaming tinatawag na quantum merit. Kung walang usapan, kung wala kayong usapan ng abogado mo tsaka kayo, bibilangin sa serbisyo. Ang kung quantum halaga, merit. Yan doon po ang sukatan. Pero nobody can question anybody if a lawyer charges such an amount. Wala pong standard na amount ang mga abogado kung maniningil. At wala ring standard sa paniningil sa pagnotaryo. May ibang nagnotaryo, mahal man ang nagnotaryo. May iba ng mura din. Kaya in lawyers business, pati po pagbabayad sa lawyer's fees ay kasama po sa confidentiality rule. Hindi namin pwede i-disclose
kung hindi papayag ang aming kliyente kung magkano binayad niya sa amin. Ganun po yun. That's part of the secrets. And if you will reveal that, then the client who will be affected thereby has the right to file a criminal case and seek the imprisonment of his or her former lawyer. Siguro, thanks for the tip na sabi nyo, 40,000 euros lang. I-research ko yan kung talaga ba, kung sino ba nagbabayad sa abogado ni David Duterte. So, Big Cat, kung bulok ang hustisya sa Pinas, gaya ng sinasabi mo, bakit gusto mong malilitis dito si Digong? Kaya nga bulok, kaya nga gusto ko sa malitis dito, Big Cat eh. Alam mo kung bakit? Anong dahilan? Kasi sa kabulukan, kung sino ang presidente, siya mamamayani. At dahil si Bongbong ang presidente, sigurado convicted si Digong. Intindihan mo po ba? Yan po. Yan po yung katwiran. So, abisya. Okay lang yun, sir. Totoo, kahit madisbar, pero hindi naman mabawasan ang katalinuhan mo. Opo naman, totoo naman. Kung ano na pag-aralan ko, ay hindi mawala sa akin yan. Si Mr. Romualdez Tambi, lungkot ng kwento mo, Sir Toto, salot pa din po ako. Alam mo, sa totoo lang, bago ako umalis, I'll just take advantage of this kasi namatay ang nanay ko. Dahil sa pag-disbar sa akin. Malapit na ako maggunita ng kanyang kamatayan. Pangalawang taong kamatayan niya yung June 21. Namatay siya sa loob ng ospital sa ICU. Kung natandaan niyo siguro, nasubaybay niyo ako, nanghingi pa ako ng pera. Until this time, may utang pa ako na 700,000 sa ospital. Ang problema lang sa amin bayan, walang malasakit center doon. Kaya sobrang sakit. Maliban sa pagkitil ng buhay ng nanay ko, kinitilan din ang naipundar ko mga bahay at lupa na ibenta ko lahat. Natandaan ko nung araw ng February 2, 2023. Binalita sa lahat ng telebisyon na yung abogado ni Percy Lapid ay nadisbar, natanggalan ng lisensya. Akala ko okay lang yun. Sa akin okay lang. Walang problema sa akin matanggalan ng lisensya. Kasi kaya ko namang mabuhay. Ang problema ko, hindi nakalagay sa isipan ko na yung pagiging mapusok ko sa bawat bagay na pinaglalaban ko, hindi ko na iniintindi kung ano magiging resulta. Aminin ko sa inyo, naging mapusok ako. Emotional ako. Because of that emotion, mababa ako ang aking emotional quotient. May pagmamayabang ko ang IQ ko po ay sa 132, genius level. But then, my emotional quotient is low. So I do believe that there can be no person who can both be high in both EQ and IQ. Yung kaso ngayon, sabi ko nga sa inyo na pinarusahan naman ako dahil pinablis ko sa Facebook. In my desire to help our country recover that funds that were taken away, stolen from our country, I published it on Facebook in the hope that many people would know it. But the problem is, that act of mine, which I do believe was the noblest a man can do, and if I were a soldier, as if I have offered my life in the name of our country, that was a patriotic job of a lawyer who is not a soldier. I was disbarred. It was announced. When it was announced, my mother was hearing the news, was looking at the television. She suddenly lost her consciousness. She fell to the bed. And from then on, that was October 2, 2023. From then on, I was in Manila. She was rushed to the hospital.
From then on, she never rose again. She just lay in the bed or on the bed. Every day, I went there to visit her, to see her, always in the ICU, just to say hi, hello, to sing some songs for her. Songs that she always wanted to hear from me sing. Like the song, the Ilonggo song, or not an Ilonggo song, but a Mark Sorban song, Turagsoy. I could always remember. She would utter in Ilonggo dialect, "Here's my son who is bald but handsome." Hindi na siya nakabangon hanggat sa namatay na siya noong June 21. Suddenly, pero yung June 20, wedding anniversary niya tsaka tatay ko. At tatay ko may sakit din at that time. But then my father forced his way. He rode a tricycle, went to the hospital, and gave her wife that bouquet of flowers and told her, "Happy 50th golden anniversary." No, no, not golden. 58. I'm now 60 years old. So minus to 58 anniversary. Tomorrow, the next day, my father did not know that my mother would die. My mother died on June 21. It was on the 10th, 11th day after my other sister died in another hospital. My other sister died of cancer. Her cancer was hastened because she also got depressed upon the news, learning of the news of my disbarment. I blame myself for all of those deaths. I never knew that I was the source of their strength. And when I fell, they also fell one by one. I did not know it. You can look at me now. I'm trying to be strong, moving forward. Whatever problems that may come my way, I'll just move forward. And still, despite the fall from grace because of telling the truth, still, I fail always fight for the truth. Ganun lamang po sa akin masabi. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pagpakinig nyo. May God bless us all. Today is Sunday. Let us all go to our own churches and pray for our loved ones. Pray for us.